Hello mga Mars, welcome sa akin channel for this video. At ito ako ngayon sa My EMSA Department Store. So, naghahanap ako ng makakainan, ginutom ako. So, ito ako ngayon sa may underground floor ng EMSA Department Store. Andito yung kanilang mga restaurant. Halos itong floor na to, buong floor na to is more on restaurant, makakainan. At meron mga bilihan ng mga pagkain. So yan, naghanap ako ng mga kainan. Yung kakaiba, yung first time ko pa lang siya matitikman. Yung hindi ko pa nakakain. So ito, meron ako nakita na kakaiba. Pangalan niya is Kanasawa Black Curry. So, first time ko pa lang dito, parang ito yung gusto kong itry. Taste test natin siya. So, yan, may mga menu nasa labas. May mga picture. Ang kagandahan, may picture. So, hindi ka mahihirapan, hindi ka manuhula kung ano yung menu na yon. So, ito, first time ko dito makakakain. And first time ko itatry ang kanilang Kanasawa Black Curry. So, order na tayo. So, gamit nila dito is vending machine sa pag-order. So yan, nasa may harap ng restaurant, sa may vending machine, meron sila, dun ka mag-order kung ano yung kakainin mo. So, madali lang naman dahil meron siyang nakalagay na English translator kung dine-in o take-out, gano'n. Tapos may price naman. At saka meron silang mga picture, so hindi mahirap mag-order. So yan, maghuhulog ka lang dito ng pera. Meron silang hulugan ng paper bills tsaka ng coins. And then, pag nahulog mo na yung pera, i-press mo lang kung ano yung order mo. Sa akin, ang order ko is itong yung pork meat na, black curry na, siyang rice topping. Pero hindi siyang, chicken, may mga sausage. So, yan, naghulog ako ng perang bakyan. Tapos, pidress ko lang yung order ko. Tapos, may lumabas na ticket. So, yun, kinuha ng staff para ilutuin na nila. So, pag may sukli, lalabas din yung sukli mo doon. So, yan. Ganun lang kabilis. Karamihan dito marami na din sa Japan na ganyan mga restaurant na hindi na kailangan ng staff na magtitake ng order. Sa machine ka na, vending machine ka na mag-order ng mga pagkain. So yan. Ito meron din silang menu ay yung parang sa table may menu rin sila makikita mo. Magkagandahan, may picture, may price, hindi ka manghuhula. So madali lang siya. Pangalan niya is Kanasawa Black Curry. So, yung in-order ko is nasa 990 yan. Pork, parang tonkatsu style siya, fried pork. Tapos meron siya kanin, and then yung black curry sauce, and then itong pork, parang tonkatsu style. Tapos meron siyang side dish na hilaw na repolyo, shredded cabbage, tsaka parang meron silang yung daiko nila, yung radish ng Japan side dish. So, ayan ang itong bottle na ayan ang kanilang dressing sa salada. So, ito na ang aking order. Na-serve na. Itong black curry rice topping na pork with cabbage and radish sa side dish niya. So, taste test na natin kung anong lasa niya. So, first time ko itong matitikman. First time akong nakakain dito. First time ko siyang matatry. So, itong in-order ko is yung pork na black curry rice toppings. Isa sa paborito kong side dish talaga dito sa Japan is itong kanilang shredded cabbage. Hilaw siya pero ang sarap. Masarap siyang kainin kahit hilaw, lalo na partneran mo ng masarap na salad. So ayan guys, dito sa Japan, ang curry recipe sikat na sikat. Maraming mga restaurant na nag-serve na curry inspired menu. So iba't ibang klaseng recipe na may curry. So itong kinainan ko is black curry, Kanasawa Black Curry. So yan guys, tapos na ako kumain. So yan, hindi rin ganun siya kalakihan. Parang mga ilang table lang din tong restaurant na to. Tsaka meron silang bar counter. Pero okay naman kasi malinis siya, maganda. So mas gusto ko kumain sa hindi matao. Yan ang, pag kumakain ako, naghahanap ako ng na hindi ganun ka busy. So ngayon weekdays, kaya hindi masyadong busy. So weekdays ngayon, tsaka past lunch na rin. So hindi siya ganun ka busy time.
Mas gusto kong kumain kapag mga ganyang time. Hindi siya kaganon ka-busy, hindi ganun ka-crowded. Mas nakaka-relax. So, dito tayo ngayon sa may underground ng EMSA department store. Meron din silang gelato shop. Ito yung gelato, parang ano yan, ice cream, Italian style. Masarap din yan. Meron din silang Danish short na para siyang waffle style na pan. So, yan, libot-libot muna tayo. Hanap tayo ng Made Dessert. Yung murang Made Dessert. So, ayan, dito yung sa underground yung kanilang mga restaurant, shop. Meron din dito steak restaurant, steakhouse, tas Italian restaurant. May nakita rin ako. So, dito, ito, pan shop. Kung okay itong pan na to, cute. So, try natin ito. Ang ganda ng kanilang design. So, ito yung ating itry. Kahit isa lang pang dessert lang. Meron din silang iba't ibang honey ba yan? So yan, marami silang iba't ibang tinda bukod sa pan. So meron din ito, ang cute nitong design ng pan na to, may black cat, mukha ng black cat, at saka itong white, yung parang pang Halloween design. So ito yung aking binili, ito ang aking gustong itry. Nagandahan ako sa design niya. So ang nakalagay doon is, ang fillings niya, palaman niya sa loob is sweet beans. So kadalasan ganun naman yung nilalagay nila, sweet beans, black beans, mga ganun. So first time ko itong try na gandahan ako sa kanyang design. Ang cute. Yan, kadalasan sa mga inaano ko, pag nakakita ako ng ang cute na pagkain, yun, tinatry ko, yun ang mga tinitaste test ko. So yan, siya, sweet beans na palaman o fillings sa loob. So yun guys, okay naman yung pan. Hindi naman siya ganun ka-sweet. Masarap siya sa partner sa black coffee. So libat-libat muna tayo. Check tayo ng kanilang mga paninda. Marami dito yung mga pampasalubong. Meron din silang tindahan dito ng mga omiyagi o yung pang pasalubong. Omiyagi, yun eh. Ibig sabihin sa Nihongo is mga pang pasalubong o presento. So yan, meron silang mga local na sweets o yung mga gawang local na mga chocolate, mga ganyan. Iba-iba. Meron din pala sila dito mga tindahan ng mga obento. So ayan, mga pagkain na ready to eat. Meron din silang small grocery. Meron din ako nakita na tindahan ng mga tea. Ang pasulubong iba't ibang klase ng tea. So marami rin tindahan at saka more on shops at saka mga restaurant yung sa may underground ng EMSA department store. So ayan, libat-libat muna tayo. Kaya na tayo sa may underground. Akyat tayo sa may taas. Alam mo, hanggang third floor yata ito. So check natin kung ano yung mga tindang bawat floor. So alam ko sa first floor is yung galing tayo kanina sa underground. Akyat tayo ng taas. Sa first floor, alam ko mga siya, yung mga souvenir item. Local made na mga pang souvenir. Tapos sa second floor, alam ko is siya, yung more on siya sa mga damit pambata, mga ganyan. Tapos mga damit, mga ganyan. Sa third floor, ang alam ko yan, more on siya, yung parang palaruan. At meron siyang mga beauty shop, beauty clinic doon. So check natin.
So dito guys, ang daming mga capsule toys. Hanggang third floor lang siya if I'm not mistaken. Ito na yung last floor niya. So ano siya, more on beauty clinic shop, and then itong capsule toy. Tapos parang may mga library din siya, parang bookstore, ganun. So ito yung kanilang last floor. Ang daming capsule toys. Meron din pala silang palaro, kids space, parang palaruan ng mga bata. So, ayan, meron silang bookstore, kids space. So, more on amusement area itong third floor nila. So, maganda rin. Ang dami ng capsule toys dito. So, dito sa third floor, ito yung kanilang more on amusement area. Tsaka andito yung kanilang mga beauty clinic na shop. Meron silang yoga shop there, shop na parang hot yoga. Tapos meron ako nakita na shop doon na gumagawa ng eyelash extension. Meron din sa facial, mga ganyan. So, maganda siya, maganda. So, yan, baba na tayo. Check naman natin sa second and sa first floor bago tayo lumabas.
So yun mga Mars ang ating gala vlog for today and thank you for watching.